To the Word of God, tayo po ay magsitayo as usual, as our tradition, as we read the Word of God. I would like to invite you, please open your Bible in the book of Joel chapter 2. Joel chapter number 2, book of Joel. After Joel chapter 2, let's read Hosea chapter 8 verse 1. Pakishare po yung Bible ninyo sa ating mga bisita na walang Bible para mabasa din po nila. Okay, makita nila yung ating binabasa. Joel chapter 2 verse 1. Joel chapter 2 verse number 1. Okay, hintayin natin yung iba kay gahanap pa, di ba? Saan ba yung Joel man? May Joel pala sa Bible. Mayroong Joel. Okay. Sige po. Alright. Sige. Chapter number 2, verse 1. Ready, go. All together. Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble. For the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Chapter number 8, verse 1, Hosea. Okay, atras lang konti. Atras lang konti sa Joel. Chapter 8, verse 1. Chapter 8, verse 1. Oh, atras lang doon sa Joel. Chapter 8, verse 1. Read. Set the trumpet to thy mouth. He shall come as an eagle against the house of the Lord, because they have transgressed my covenant and trespassed against my law. All right. Okay, so let's come to the Lord in prayer. Let's bow our head. Father, we praise you. We thank you, Lord, for this time, a great time we can fellowship with your word. It's my prayer that you would help me, Lord, that the words that I'm going to utter, I'm going to preach, I'm going to teach, would minister to the hearts of your people. Be with us and guide us, Lord. I entrust to you. I commit this, Lord. I acknowledge myself, I can do nothing without your help. As we go on, Lord, may the Holy Spirit of God would move and would work upon the hearts of every people. And this I pray in Christ's name. Amen. And amen. Thank you. You may be seated. All right. Okay, our lesson, our message is the trumpet. The trumpet. If you notice, sa dalawang verses ginamit natin, binasa, okay, it says there, set the trumpet to thy mouth. Alright? So, blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. The trumpet is made, number one, okay, anong materials ba yung ginamit? There are two things. Number one, ram's horn. Ram's horn. Itong ram, matandang tupa na lalaki. Karnero, tupa na lalaki. May yung mga ram, kasi meron silang sungay. Okay? Alright, ram's horn. Pangalawa, ang iba din po ay ginagamit nila silver. Numbers chapter 10 verse 2. Okay. Anong sabi po sa Numbers chapter number 2? Okay, chapter 10 rather. Verse number 2. Chapter 10 verse number 2. Make thee 2 trumpets of silver. Nakita nyo? Make thee 2 trumpets of silver of a whole piece. Shalt thou make them, that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps. Okay, so pwede ang ram's horn, sungay po, sungay ng ram, yung matandang tupa na lalaki, at silver. Okay, silver. A shofar is an ancient musical horn, typically made of ram's horn.
used for Jewish religious purposes. So sa mga Hudyo sa Israel, meron silang tinatawag shofar. At itong shofar is an musical instrument na gawa po sa sungay po ng tupa o ram's horn. Okay? And then, so yan po yung ram. Ito po yung picture, hitsura po ng lalaki na tupa o karnero. Yung sungay niya. So yun po yung ginagamit nila na trumpet noong unang panahon. Sa ancient time. In ancient time. At meron po silang tinatawag sa Israel na Feast of the Trumpet. Na pista po sa trumpet, mga kapatid. Okay? Alright, so take note, dalawa po na pwedeng gawin para maging trumpet. Ram's horn at saka silver. Alright. Next. Paano ba ito? Sa anong paraan ba ito ginagamit? Okay? So sa anong paraan ginagamit ang trumpet o ram's horn? Okay, number 1, calling assemblies. Wala mang bell nung una, wala man silang bell katulad sa ginagamit natin. So ang ginagamit nila is trumpet. So merong specific sound na gina-play nila. Are you listening? Na gina-play nila na kapag ito ang music na ito na sound, that means calling the assembly. Pupunta sila sa isang lugar at doon sila mag-meet up, mag-gather sila ang buong Israel. Okay, let's read Numbers chapter 10. Numbers chapter 10. Sa ating binasa kanina, in verse number 2, Numbers chapter 10, verse 2, make thee 2 trumpets of silver, of a whole piece, shalt thou make them, that thou mayest use them for the calling, take note, for the assembly, for the calling of the assembly, and for the journeyings of the camps. And when they shall blow with them, all the assembly, verse 3, shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation. So ito po ay pagtawag, no? Sa kanila po. Verse 7. Verse 7, but when the congregation is to be gathered together, he shall blow, but he shall not sound an alarm. So, merong specific na function ang trumpet, no? Or sound. Calling assemblies, ginagamit yan, trumpet. Pangalawa, blowing over sacrifices on feast. So, meron silang feast, specific na feast. Okay? At ang ginagamit, during this festival, ay trumpet. Kasi hindi naman lahat na festival nila magamit sila ng trumpet. Pero may specific na pista sa kanila na talagang gagamitan nila ng trumpet. Alright. Numbers chapter 10, verse 10. Look at verse number 10. Also, in the day of your gladness and in your solemn days, take note, solemn days speaks about feast nila. Solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your God. I am the Lord your God. You see? So, makita natin, part sa kanilang culture, part sa kanilang festival, ang blowing of the trumpet during sa kanilang burnt offering, during sa kanilang peace offering, kailangan sila mag-blow ng trumpet. Hello? Amen? At least magkaroon tayo ng idea. What else? Judges chapter 3 verse 27. Ano pa ang purpose? Ano pa ang function ng trumpet? Judges chapter 3. Judges chapter 3, look at verse number 27. Verse 27, read. And it came to pass when he was come, that he blew a trumpet in the mountain of Ephraim, and the children of Israel went down with him from the mount, and he before them. Number 3,
Okay, tingin kayo dito para karoon kayo ng idea. Assembling the people to war. So, ginagamit din pala ang trumpet para magtawag ng mga lalaki na mag-engage sila sa gera. Kaya meron silang gira na pupuntahan. So, kailangan sila mag-gather. Pag nakarinig sila ng sound ng trumpet, like I said, bawat sound may specific po yan na message. Hindi lang isa. Kasi meron yang specific na pang festival lang na sound. Ito naman, pag ito na sound, automatic, gira po yan. Pag narinig nila, under threat ang ating bansa, mga lalaki, automatic, magpunta po sila doon, mag-gather sila. Alright. Okay, next. Number 4, proclaiming kings. So, ginagamit din ang trumpet kapag may bago silang hari na i-proclaim, meron silang gi-install na bagong hari, ang ginagamit po, trumpet. Alright? So, let's go to 2 Kings chapter 9, verse 13. Nandiyan pa tayo, amen? Oh, I hope nag-enjoy tayo sa pag-learn ng Word of God. Amen. 2 Kings chapter number 9. Chapter number 9. 2 Kings chapter number 9. Look at verse number 13. Chapter 9, verse number 13. Okay, 9:13. Then they hasted and took every man his garment and put it under him on the top of the stairs and blow with trumpets, saying, Jeho is king. So, dito po, si Jeho ang gi-install na bagong king sa Israel. Meron siyang royal robe, gilagay yung royal robe sa kanya, and then, nag-blow sila ng trumpet. That's a signal na meron na po silang bagong hari sa Israel. Okay. Next is 2 Kings chapter 11. 2 Kings chapter 11. Verse 14. Verse 14. And when she looked, behold, the king stood by a pillar. Si Jezebel po ito, the wicked queen. As the manner was, and the princes and the trumpeters by the king. And all the people that of the land rejoiced and blew with trumpets, and Athaliah, itong wicked na queen, si Athaliah, rent her clothes and cried, Treason, treason. So ito po yung bagong i-install nila na youngest king na I think 8 years old, si King Joash. So siya po yung bagong i-install na hari po, kapalit dito sa wicked na queen na si Athaliah. Nung si Athaliah po ay gipalayas doon sa palace at siya po ay namatay. Kay wicked po ito si Athaliah, mga kapatid. So ang bagong hari nila, nag-install sila ng bagong hari at nag-blow po sila ng trumpet. So pag by bagong king of Israel, they use the trumpet to proclaim their new king. Alright, another thing, number 5, what's the use? Not only calling assemblies, blowing over sacrifices, alright, and proclaiming kings, but also, of course, it is used in worship. Amen? Used in worship. Part ng Israel sa pag-worship nila ang trumpet. 1 Chronicles 15:24. 1 Chronicles 15:24. First Chronicles 15:24. And si Benaiah, and Jehoshaphat, and Nethanel, and Amasai, and Zechariah, and Benaiah, and Eliezer, the priest did blow with the trumpets before the ark of God. And Obed-Edom and Jehiah were doorkeepers for the ark. So yung mga names na listed, nakapangalan dito, sila yung mga tao na nagpe-perform po ng blowing of the trumpets. Sila yung mga trumpeter. During sa worship, nagagamit sila ng trumpet to worship the Lord, to express their joy, to express their thanksgiving to the Lord.
Alright? Kaya malaki po, very significant, very important po ang role ng trumpet sa Israel during that time, sa kanilang pag-worship. 1642, Chronicles pa rin. Chapter 16, verse 42. And with them Heman, Jeduthun, with trumpets and cymbals, for those that should make a sound, and with a musical instruments of God, and the sons of Jeduthun were porters. Okay? So, ito naman, makita natin, itong mga lahi ni Heman, Jeduthun, sila po yung gumagamit, sila po yung nakatuka para mag-play po ng trumpets at mga cymbals. Okay, used in worship. And lastly, it was used, calling assemblies, blowing over sacrifices on feasts, assembling the people to war, proclaiming kings, used in worship. And last, giving alarm in case of danger. Alright. So, tingnan natin ang Ezekiel. Sabi dito, Ezekiel 33. Okay. Ezekiel 33. Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33 verse 3. Ezekiel 33 verse 3. If when he seeth the sword come upon the land, meaning may mga invaders, may mga gustong sumalakay sa kanila. Sabi dito, kapag nakakita ka ng tao na may dalang tabak o sword, papunta sa atin, he blow the trumpet. Magpatunog ka ng trumpeta, pakaka, and warn the people. Then whosoever heareth, verse 4, the sound of the trumpet, and taketh not warning, if the sword come, and take him away, his blood shall be upon his own head. He heard the sound, verse 5, of the trumpet, and took not warning, his blood shall be upon him, but he that take warning shall deliver his soul. 6, but if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come, and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. So, kapag pala ang watchman, ang guard na nakatuka doon sa tower, pag may nakita siyang danger, di daw siya nag-blow ng trumpet, liable siya, accountable siya. Okay? At pwede siyang patayin bilang kapalit, bilang penalty, sapagkat hindi siya nag-sound ng alarm. Kaya napakalaki po di ba sa atin City Hall, pag maglindol, automatic ga-alarm. No, may grabe ang alarm ng So yan ang equivalent sa panahon nila. Trumpet, mga kapatid. So malaki. So ito yung mga bagay, ito yung purpose kung bakit napaka-importante po yung trumpet sa panahon ng ancient times sa Israel. Calling assemblies, blowing over sacrifices on feasts, assembling the people to war, proclaiming kings, used in worship, and giving alarm. So makita natin na halos sa lahat ng event ng Israel, mga Hudyo, part talaga ang trumpet. Andiyan yung trumpet, very important sa kanila pong culture, mga kapatid. Now, this morning, allow me na bibigyan ko kayo ng 3, okay? Tatlo mga kapatid, tatlo po na process before magkaroon ng trumpet. Bago magkaroon ng trumpet. Number 1, magdaan po siya sa isang process. At process number one, it must be separated from the flesh. Nakita natin kanina na ang trumpet po ay galing po sa ram's horn, yung tupa. Sungay po siya. So dapat, mga kapatid, para magamit po siya, in order na ang trumpet, maging trumpet siya, mag-umpisa muna siya sa horn. Tatanggalin muna yung sungay. Tatanggalin yung sungay mula doon sa hayop na yon or ram na yon, mga kapatid. Hello, amen? Ayon. Okay, si Kelvin, dito ka muna. Ben.
So, meron akong DIY dito na ram's horn. Oh, ram's horn. Oh, ikaw yung ram. Oh, sige. Oh, diyan ka muna. Oh, sige. Duko ka konti. Oh, duko konti. Oh, ganyan. So, mga kapatid, sabi ng ating process number 1, it must be separated from the flesh. Hindi ito magamit na trumpet hanggat hindi ito nakadisconnect dito. Amen? Hindi pwede magamit, hindi mo pwedeng i-blow ito hanggat andito ito sa ulo ng ram. Kailangan mo na ito ma-detach, kailangan ma-disconnect, kailangan ma-separate muna ang horn para maging trumpet. At dapat siya maalis sa flesh, sa laman. Sa spiritual natin, ano ba ang flesh? Hindi siya literal na laman. Ang laman is anything na worldly appetite natin sa mundo. No mga desire natin na makamundo, that is considered flesh. Laman, mga kapatid. So para maging trumpet, it must be separated. Minsan, nung unang panahon, hindi lang nila puputulin, lalagariin doon sa ulo ng ram. Minsan, kailangang patayin ang ram para matanggal ang trumpet or ang horn. Hello? That means to say, mga kapatid, para tayo magamit ng Panginoong Diyos, dapat mamatay ang laman. Dapat matanggal muna ang flesh para magamit tayo ng Diyos. Hindi ito maging trumpet hanggat hindi maalis sa laman. Hello? Kasi ang laman, kapatid, contrary ito. Kontra sa spiritual. So anong sabi po ng Galatians? O, diyan ka lang muna, Ben. O, diyan ka lang. Anong sabi sa Galatians? Buksan natin ang Galatians. Galatians chapter number 5. Galatians chapter number 5. Okay. Chapter number 5. Look at verse number 16. Basahin ko po, verse 16. This I see then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Sapagkat, verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Tandaan niyo po. At ang Espiritu ay laban sa laman. At ang mga ito ay salungat sa isa't isa. Kaya nga hindi ninyo magagawa ang mga bagay na ninanais ninyo. Datapwat kung kayo ay pinangunahan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng batas. So nakita niyo po na ang laman ay salungat sa Espiritu. Ang Espiritu ay salungat sa laman. Magkalaban po itong dalawa. Okay? Kaya dapat, mga kapatid, dapat ang ating pairalin ay Espiritu, hindi laman. Sapagkat ang kunang laman ay hindi tayo magagamit ng Diyos. Ang laman ay kalaban ng Espiritu. The reason why hindi ka makausad-usad sa Christian life mo, sapagkat naka-attach pa ang laman. Andyan pa ang laman. Oh, andyan pa ang appetite natin sa mundo, hindi pa natanggal. Kapatid, sabi ng Diyos, huwag tayong maglingkod sa laman. Huwag tayong magsang-ayon sa laman, sa flesh. Sabi ni Paul, therefore I mortify my body. Itong laman, ayaw ito magsimba. Hello? Itong laman, kalaban niya ang mga espiritual na bagay. Sa umaga pa lang, bakit minsan, linggo na linggo, napakasarap ang tulog mo. Pero pag ibang araw, parang halos hindi ka makatulog. O pag ibang araw, napakaliksi mo, napaka-excited mo, napaka-energetic mo. Pero bakit kung pag araw ng linggo, parang walang pwersa. Parang ang nakakatamad gumising. Iyan po, mga kapatid, ang laman. Dumidikta. Kapatid, huwag kang pupunta ng simbahan, pagod ka. Pero napapagod ka sa mga bagay naman hindi ka lugod-lugod ng Diyos. Mga bagay naman na hindi nakakatuwa sa Panginoon. O kaya, kailangan natin labanan ang laman. Alisin natin ang laman, kapatid. Hanggat hindi naaalis ang laman, ay di tayo magagamit sa Diyos. Oo, lilipas na lang ang panahon sa ating paglingkod. Natatanda na lang tayo sa simbahan, pero kapatid, ang nasusunod pa rin ang laman. Kaya po, napaka-importante. Dapat dating maintindihan na dapat it must be disconnected. Dapat matanggal. Dapat mag-give up natin ang laman. Mga kapatid. Oo, verse number 20. Ipagpatuloy ko po. Okay, sa Galatians. Galatians pa rin ang aking binasa. Anong sabi dito? Sabi dito, contrary. Verse 18, but if ye be led by the Spirit, ye are not under the law.
not the works of the flesh are manifest. Ano po ang gawain ng laman? Verse 19. Ngayon, ang mga gawa ng laman ay hayag, klaro. Ang mga ito, pangangalunya. Next, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkamuhi, pag-aawayan, mga panininubugho, pagkapuot, sigalutan, mga panghihimagsik, mga hidwang paniniwala, mga pagkakainggit, verse 21, envyings, mga pagpapatayan, murders, paglalasing, paglalasing kasama mga kapatid, mga walang taros na pagsasaya, puro lang happy-happy, o punta doon, party doon, pagsasaya, at mga katulad nito, tungkol sa mga ito na sinasabi ko sa inyo, ng una, gaya rin ang sinasabi ko na sa inyo, noong nakaraang panahon, sabi ni Pablo, na silang gumagawa, makinig ka, ng mga bagay, ganitong bagay, ay hindi magmamana ng karian ng Diyos. Napakaliwanag. Walang sino mang makapunta sa karian ng Diyos, ang sino mang gumagawa sa laman. Hindi ako nagsasabi. At binanggit isa-isa kung ano ang trabaho ng laman. At hanggat ang laman din natin na give up, I said mga kapatid, ay walang sino mang magmamana sa kariyan ng Diyos. Inggit. Sabi dito, envyings, murder, drunkenness, rebelling, such like of the which I tell you before, as I have told you, that ye shall not inherit the kingdom of God. That's why mga kapatid, ipag-pray natin na matanggal, maalis, amen? Maditas natin. Bakit? Bakit mga kapatid? Bakit mahirap mong sundin ang Diyos sa buhay mo? Sapagkat andyan pa ang laman. Naglilingkod ka pa sa laman dito sa mundo. David, bakit di mo pa mag-give up yung mga bagay na makamundo sapagkat ang laman nasa pa. Nakakabit pa ang laman. Hello, amen? Dapat mga Kristiyan yung pagmamaritis, trabaho yan ng laman. Pagsusugal, trabaho ng laman. Bakit di mo mag-give up ang Netflix? Bakit di mo mag-give up ang TikTok? Bakit di mo mag-give up, kapatid, ang email? Sapagkat ang laman nandito pa. Nakakabit pa ang laman. At walang magamit sa Diyos na sino mang tao hanggat hindi matanggal ang laman. Kaya kung nais natin magkaroon ng, mga kapatid, magamit tayo katulad po ng trumpet, it must be separated from the flesh. It must be separated from the flesh. Hindi mapakinabangan ang trumpet hanggat andito ito. Kailangan matanggal mo na. Hello, amen? Mga kapatid, trumpet, thank you, Brother Kelvin. Amen? It must be, process number 1, it must be separated from the flesh. From the flesh. Dapat maalis, dapat matanggal, mga kapatid. Romans chapter 6, verse number 19. Romans chapter 6. Anong sabi ng Bible? Sabi po ng Bible, Romans chapter number 6. Romans chapter number 6, look at verse 19. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members, servants to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now ye yield your members, servants to righteousness, unto holiness. So sabi ng Bible, dapat mga kapatid, ang ating laman, dapat isuko natin, ang ating mga membro ng ating katawan. Okay? Upang magamit tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat itong katawan na ito, sabi ng Bible, is full of infirmity,
full of iniquity. Full of iniquity. Chapter 8, verse number 8 and 9. Romans chapter 8, verse 8, another verse. Verse 8, kaya nga sila na nasa laman ay hindi makalulugod. Amen? Number 1, don't follow the will of the flesh. Huwag nating sundin ang kalooban ng laman. Kasi ang laman, nagdidikta yan lagi sa atin. Ito yung gawin mo at ito yung gawin mo. Pero sabi ng Bible po, don't follow the will of the flesh. Huwag nating gawing amo. Huwag nating gawing master ang flesh. John chapter 1 verse 13. Sabi po ng book of John chapter 1, look at verse number 13. Saglit lang po mga kapatid. Ganito po ang sabi, verse number 13. Verse number 13. Verse 13. Which were born not of the blood, nor of the will of the flesh. Take note. Nor of the will of man, but of God. So meron palang will of the flesh. Merong will of man at meron ding will of the flesh. So itong will of the flesh, ito yung kalaban ng Diyos. Kaya sabi ng Bible ba, huwag nating sundin. Huwag nating sundin. What else? Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? There are two kinds of walks. Walking in the flesh and walking in the Spirit. No? So tanong, saan ka doon? Are you walking in the Spirit or are you walking in the flesh? If you are not walking in the Spirit, automatically you are walking in the flesh. But if you are not walking in the flesh, you are walking in the Spirit. The question is, what kind of walks na ating gina-practice? Alright? Alam natin, kapatid, ano ang ating i-feed. That's why, number 1, don't follow the will of the flesh. Number 2, flesh cannot please God. Sabi po ng ating binasa, verse 8, chapter 8, verse 8, mga kapatid. Chapter 8, verse 8, so then that they that are in the flesh cannot please God. Hanggat andyan yung laman, hanggat pinairal mo yung laman, kamunduhan kapatid, yung carnality natin, yung makamundo nating mga desire, mga pagnanasa, at mga ginagawa, hanggat andyan yan sa atin, you can never and never please God. Hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Hindi mo pwede, kapatid. Kaya nga dapat mag-give up ka, mamili ka sa dalawa. Kanino ka ba naglilingkod? Sa laman o sa Diyos? Hello? Ikaw nakakaalam, kapatid. Mula Lunes hanggang Sabado, sinong sinusunod mo? Ang laman, ang Espiritu. Ikaw nakakaalam, kapatid. Baka sinasabi mo lang kung Sunday, doon ka lang nafe-feed, doon lang, you are walking in the Spirit because Sunday, because it is Wednesday. But on the other day, we are walking in the flesh. Amen. Ang laman. At mahirap tibagin ang laman. Mahirap supulin ang laman. Mahirap kalabanin ang laman. Kaya minsan, kapatid, napakatibay ng laman. At maraming mga Kristiyano na naging alipin ng laman. Nag-reclaim silang Christian and yet they're serving in the flesh. They're walking in the flesh. And unless, mga kapatid, na ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isipan, ating isuko dito, ating isaturate sa salita ng Diyos, that's the only time ma-defeat natin ang flesh. Without this book, without this word, we cannot conquer the flesh. Because mahina tayo, kapatid. But salamat, nagbigay ang Diyos ng paraan para ma-overcome natin. Amen. Kaya salita ng Diyos, i-feed mo yung sarili mo, mga kapatid, para dihandahan matanggal ang appetite mo sa mga bagay na makamundo. Ang tao ngayon, kahit mga bastos na pasukin na content,
Kahit na masyadong obvious, mga binastos, mga words, salita, kahit babae, mga bagay na hindi dapat sabihin sa social media, for the sake lang ng mga ginang views, for the name of money, wala nang respeto sa sarili. Hello? Grabe na ang mundo ngayon. Mahirap nang sawatain, laganap na ang kamunduhan ng tao. Kaya andito tayo, kapatid. Kasi araw-araw nakikibaka tayo sa mundo. Pagising mo, may andyan na yung temptation. Pagising mo, andyan na yung laman, magdidictate sa'yo. Sinabi ko kanina, kahit pagising mo linggo na linggo, andyan na yung diablo, andyan na yung laman na magdidictate sa'yo upang hadlangan na di ka makalingkod sa pag-Diyos. At hanggat ang laman namumuhay, at namumuhay tayo sa laman, ay walang bagay, kapatid, na kalugod-lugod sa buhay natin sa harapan ng Diyos. Like I said, katulad ng trumpet, kailangan may sacrifice, patayin muna ang laman, i-detach ang laman, para magamit siya maging trumpet, mga kapatid. Di ka magamit ng Diyos hanggat kasama pa ang laman. I tell you, mga kapatid, napaka-imposible po. Flesh is sinful. Sinful. Verse number 3, Romans chapter 8, verse 3. Chapter number 8, verse number 3. Anong sabi? Sapagkat kung ano ang hindi magagawa ng batas, sa gayong ito ay mahina sa pamagitan ng laman, ang Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak, sa wangis ng makasalanang laman, at para sa kasalanan ay hinatulan ang kasalanan sa laman. The likeness of sinful of flesh, and for the sin condemn sin in the flesh. That's why verse number 4, that the righteousness of the law might be the fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? We need to fulfill the righteousness of God so that we cannot be able to walk after the flesh, mga kapatid. Amen? Process number 1, para magamit tayo, katulad ng isang trumpet, kapatid, it must be separated from the flesh. Process number 2, it must be shaped or molded in the fire. Oh. After ito, mga kapatid, after po ang trumpet, ma-separate, o ang horn, ma-separate from the flesh, it must be put in fire. It must be put in fire so that the air can pass through. So ito, dumadaan ito sa sunog, susunugin nila ito. Kasi sa loob, meron pang mga marurumi. Kung nakakita kayo ng sungay, yung lolo ko, nung namatay yung aming malaking kalabaw, yung buong sungay talaga, nakaganon pa, parang buffalo ba. Tapos, gidecorate sa wall. Pero lilinisan niya muna yon. Doon, dadaan niya, gi-blowtorch, para malinis. Kasi mag-amoy yun, kung idritso mo lang, ihang siya. Okay? So, ganun din po sa trumpet. Hindi lang siya dapat ma-separate from the flesh, but kailangan siya idadaan sa fire. Sa apoy, mga kapatid. And bilang Kristiyano, ang apoy dito, mga kapatid, ma-shape tayo, ma-mold tayo through trials, through testings, amen? Through struggle sa ating life, ginamold tayo. So, isang proseso pala, mga kapatid, para maging effective tayo na trumpet, idadaan tayo sa fire. 1 Peter chapter number 4. 1 Peter chapter number 4. 1 Peter chapter number 4. Look at verse number 12. First Peter chapter 4. Look at verse number 12. Chapter 4, verse number 12. Chapter 4, verse 12.
Verse number 12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial. Take note, fiery trial, which is to try you as though some strange thing happened unto you. Verse 14, But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad, also with exceeding joy. 14, If ye be reproached for the name of Christ, take note this, happy are ye. Amen. Happy are ye, for the Spirit of glory of God resteth upon you. On their part, He is evil spoken of, but on your part, He is what? Glorified. Wow, what a blessing. Mga kapatid, na sinabi ni Apostle Peter, gi-challenge po tayo dito, na kung tayo man ay nakakaranas, mga kapatid, at sabi niya dito, huwag nating isipin na o tayo po'y magtataka tungkol sa mga nagliliyab ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Nawaring mga kapatid, sabi niya, ay nangyayari sa atin. So anong ating response? Instead na masad tayo, magmad tayo, ma-upset tayo, sabi ng Bible, verse 13, but rejoice. Kung meron man tayong mga fiery trials, nagbabagang mga, sabi dito, strange and fiery trial, nagliliyab na pagsubok. Sabi ng verse 13, magalak, sapagkat kayo ay nagdalamhati sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kapag ang kanyang kalulhatian ay naipahayag na, kayo nawa ay magagalak din na may lubhang kagalakan. Alright? Amen? Kung tayo may gireproach, minsan sabi, bakit kayo ang tatagal niyo magsamba? Bakit kailangan bang isang araw? Merong umaga, meron pang hapon. Di ba pwede half day na lang? Tanong, ang Panginoon Diyos ba, limitahan mo? Half day lang ba ang goodness ng Panginoon? Ang ginawa ni Kristo, sobra-sobra sa atin. Actually, kulang na kulang binigay natin sa Kanya. 24 hours ka iningatan. 24 hours ka binigyan ng hininga. 24 hours ka ingatan ng Diyos. Giproteksyonan. Tanong, 24 hours pag-ibigay mo sa Kanya? Hindi naman. Pila man lang, ilan man lang yung morning, 8:30 to 11:30. Maximum, alas 12. Ilang oras yon? 4.5. Pagkahapon, 2 oras lang, alas 4 hanggang alas 6. Ang iba sa inyo, wala pang hapon. Ilan lang yon? Tapos sabihin mo, na sobra-sobra? Saan ang sobra? Hello? Amen? Kulang na kulang ang ating panahon. Never tayo sumubra sa Panginoon. Sa totoong istorya, never pa. Always kulang tayo sa Panginoon. Pero minsan, ang mga unbeliever, hello, maglampas na kayo sa langit. Magsobra ka mo sa langit. Mas okay na magsobra kasi magkulang. At least kung nagsobra man, nakatilaw kag langit. Kaya kung nagkabus ka, way kagikatits ting langit. At least kung nagsobra, kung mahulog, langit ang tupa. O kung kulang ka, tupa ni mo, impyerno. Hello, amen? O saan doon ang mas advantage, di ba? Mas maayo ko na yung sobra man, kung may pasobra, kaysa nagkabos. Hello, amen? Kaya mga kapatid, huwag tayo. Kung ginalait ka man, ginabas ka ngayon, may mga negative, bakit kailangan kayo magbalik? Kailangan kayo magsobra-sobra? No! Sabi ng Diyos, but for us, He is glorified. He is glorified, natutuwa ang Diyos. Kaya kung tayo may nilalait, may mga negative, may mga bashers tayo ngayon kapatid, that means ikaw ay totoo. That means ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kung wala ka ng basher, wala nang kritik sa'yo, baka compromiser ka na. Amen? Tandaan natin, kapag ka nasa panig tayo ng Diyos, tandaan natin, ang mga hindi sang-ayon sa atin, kukontrahin tayo. At ang mundo, kalaban natin yan. Fiery trial. It must be shaped or molded. Yung silver, kung ito is made of silver, kailangan wagdaan ito, pukpukin ito. Pinadaan sa apoy. Tapos huhulmahin, pipit-pitin mga kapatid, bago maging trumpet. Ano ba ang silver? Pilak yan, pilak silver. Tutunawin niya nila yung silver. Ilalagay sa hulmahan. Tapos ipalis pa yan nila. Ang dami pang proseso para maging trumpet. Christian life natin, pag ayaw mo ng problema,
kapatid, hindi ka matuto at hindi ka mag-grow. Hello, amen? Minsan ginamold tayo ni Lord para magamit tayo katulad ng isang trumpet. Amen? Kaya wag tayong, sabi ng Bible, wag tayong ma-strange, wag tayong magtaka, wag tayong ma-surprise, kasi reality yan ng Christian life. Kung si Kristo'y nagdusa, kung si Kristo'y nagsuffer, expect suffering. Expect persecution. In fact, mas matindi pa ang ating mga forefathers. Kanilang nadaanan ba, mas matindi pa kaysa atin. Hello, amen? Kaya mga kapatid, sabi dito sa ating lesson, after it is separated, itong horn, itong sungay, mga kapatid, after it is separated in the flesh, it must be put in fire so that the air can pass through it and can produce sound. In our Christian life, also God is allowing us to go through the fire so that we can have a sound. We can tell people, okay, mga kapatid, how God is good, how gracious is God, how loving He is, how powerful and faithful our God. We can see it in times of trials. There may be lessons, mga kapatid, ating sometimes sa ministry, sa personal life natin, may mga struggle in life, may mga, mga kapatid, may mga suffering, and yet God is there para tulungan po tayo. At at the end, mga kapatid, maging effective tayo na instrument para sa Panginoon. There are three reasons bakit dumadaan tayo, bakit ginashape tayo, ginamold tayo. Gadaan tayo sa mga trials. Number one, in order to get our attention. Kaya minsan, akala natin, kampante na tayo, maganda na yung buhay, walang problema. Smooth, nakakaligtaan na natin ng Panginoon. Kasi by nature ang tao, pag walang problema, ga-relax. By nature ang tao, pag walang mga harder sa life natin, mga kapatid, minsan less ang ating trust sa Panginoon. Pero kung may mga problema, damol tayo, Lord, help me, Lord. Ikaw lang, Lord, makatulong sa akin. Kaya minsan, hindi tayo bad. Non-stop ang pag-ano ni Lord sa atin. Ang ating mga struggle. So that, maging habit natin na sa Kanya lang tayo talaga magtiwala. Amen. To get our attention, baka nakalimot ka na. Baka tinatawag ka, ginakuhit ka na ni Lord ngayon, nagmamatigas ka lang, kapatid. Huwag mong i-ignore ang Panginoon sa buhay mo. Mahal ka ng Diyos, huwag kang magmatigas sa puso mo. Gusto ng Panginoong Diyos, magbalik loob ka sa Kanya. Nandun sa Kanya ang tunay na ligaya. Nandun sa Kanya ang tunay na kapahingahan, kapatid. Akala mo masaya sa mundo, temporary lang yan. Maging masaya ka man, saglit lang yan. Pero kapatid, ang kapalit po niyan, kalungkutan. Nasa Panginoong Diyos ang sagot, kapatid. Kaya huwag ka magpasalamat ka, Lord. Sabi ng kata, I thank you, Lord, for the trials have come my way. Amen? Maganda yan ang song. Nagpasalamat siya na may mga trials dumating sa kanya. Kasi doon sa mga pag-trials yan, mga kapatid, ginamold siya ng Panginoong Diyos at gina-strengthen siya ng Panginoon. Amen? To get our attention, to make our life a platform to show His power. Pangalawa pala na purpose ng trials para makita ang Panginoong Diyos ang kanyang power sa ating buhay. Have you seen the life of Joseph, Brad? At the end of the day, sino ang gi-glorify, Brad? Ang Panginoon. Sa life ni Daniel, at the end, sinong nakilala? Ang Panginoon ni Daniel. Pero dumaan muna siya sa lions den. Si Joseph, dumaan siya, Brad, sa prison, sa dungeon. Pero at the end, nag-glorify ang Panginoon. Amen. And lastly, to test our trust. Why we have trials? To test our trust. Magmambol ka ba? Mag-question ka ba sa Panginoong Diyos kung dumadaan ka sa mga pagsubok? Ano ba ang response mo? Anong reaction mo? Okay? Ano ang response natin kung ginatry tayo ng Panginoon? Malalaman ang ating attitude sa mga bagay, sa mga moment, kapatid, na ginatry tayo ng Panginoon. Hello, amen? Yes. My brethren, James chapter 1, verse number 2. James chapter 1. Anong sabi po ng book of James? Chapter number 2. Chapter number 2, verse 2 to 4.
James chapter 2, allow me na basahin. James chapter number 2. Chapter 1. Chapter 1, verse number 2. Mga kapatid ko, ibilang ito na buong kagalakan kapag kayo ay nahuhulog sa iba't ibang mga tukso, diverse temptations. Verse number 3, nalalaman ito na ang pagsubok sa inyong pananampalataya, tandaan ninyo, ay gumagawa ng katiyagaan. Verse number 4, ngunit hayaan ang katiyagaan ay magkaroon ng kanyang sakdal na gawa, upang kayo naway maging sakdal at ganap, nagkukulang sa walang anuman. So mag-produce pala kapatid ng patience. Ang trials, gina-purify tayo. Ang ating mga impurities, ginatanggal ni Lord upang maging patient tayo. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. 1 Corinthians chapter number 10. Chapter number 10, verse 13. Ano sabi ng Bible? Chapter number 10, verse 13. Verse 13. There hath no temptation taken you, but such is a common to man. But God is faithful. Amen? Praise God. God is faithful. Who will not suffer you to be tempted above. Take note that ye are able. But will with the temptation also make a way to skip, that ye may be able to bear it. Walang tukso na nakakarating sa inyo, kundi ang gayong tulad ng karaniwan sa tao. Datapwat ang Diyos ay matapat, na hindi kayo pahihintulutang matukso ng higit sa inyong makakaya. Tandaan nyo, hindi magbibigay ang Panginoon Diyos ng trials, testing na higit sa ating makakaya. Beyond our control, beyond our strength, beyond our capability. Kaya kung meron ka man ngayon, alam ng Diyos, kaya mo yan. Kung may pagsubok ka ngayon, sabi ng Diyos, hindi niya ibibigay na wala kang lakas, wala siyang lakas na ipoprovide sa iyo. Amen. God is faithful. So praise the Lord, kaya huwag tayong mga kapatid. And after that, after the trials, after idaan sa fire, mga kapatid, process number 3. Are you there? Amen? Okay, para magkaroon tayo ng trumpet, anong proseso? It must be separated from the flesh. Process number 2, it must be molded. It must be shaped in the fire. And, of course, the result, it must be clean and shiny. Hello, amen? Yes, mga kapatid. Ang trumpet, kailangan siya malinis at makintab. Isang requirement sa trumpet, dapat pagkuha nito, pagputol nito galing sa ulo ng ram, mga kapatid, kung ito may sungay, alam niyo ang ito palang itong sungay, may utok-utok pala ito. Would you agree? Anything, mga kapatid, na may sungay, pag buhay pa yung mananap, yung animals, pagputulin mo yan, meron niyang parang utok-utok dito, sa loob. Oo. So kaya dapat, pag pinutol ito, linisan mo na ito, idaan sa apoy, ipadry, tapos ipalis, tapos lilinisan, i-blowtorch sa loob, para maging trumpet. Hello, amen? Kasi hindi siya magamit hanggat hindi malinis doon. Kung ito ay marumi pa, hindi siya suitable at hindi siya mag-produce ng sound. Kaya kailangan malinis talaga ang trumpet at maging shiny. Sa ating buhay, gusto ng Diyos maalis yung mga bagay na marumi sa atin. Hello, amen? Hanggat, like I said, andyan yung marurumi. Kapatid, di tayo maging pakipakinabang sa Diyos. 2 Timothy chapter 2, 1 Timothy, chapter 2, verse 21.
Second po yan mga kapatid. Second Timothy. Second Timothy. Chapter number 2. Chapter 2. Alright? Verse 21. Second Timothy chapter 2. Verse 21. Verse 20 and 21. Pakibasa please. 20 and 21. Ready go. But in a great house, if a man therefore Amen. Maliwanag ang Bible na mayroon pong criteria ang Diyos para sa sino mang gusto niyang gamitin, Brad. Hindi lang basta-basta na gumamit ang Diyos. Meron siyang qualification. At sabi dito, it must be a vessel for His honor. A vessel that is clean. A vessel that is holy. Meaning God will not use something that is unclean. He see to it that everything must be fit, suitable for His purpose. Hello? Ngunit sa isang malaking bahay ay mayroong hindi lamang mga sisidlang ginto at ng pilak, kundi rin ng kahoy at ng luwad. At ang ilan ay para sa ikararangal at ang ilan ay sa ikasisirang dangal. 21. Kung ang isang tao sa makatuwid ay maglinis ng kanyang sarili, mula sa mga ito, siya ay magiging sisidlan para sa ikararangal, pinabanal at nararapat para sa paggamit ng Panginoon at nakahanda sa bawat mabuting gawa. Prepared for the master's use. Question. Are we suitable na maging vessel for master's use? Praise God, marumi tayo mga kapatid. Prior sa ating salvation. But salamat, nilinis na tayo sa banal na dugo ni Jesus. Pero sa ating Christian life, dapat daily magpalinis tayo. By walking closely to God. By maintaining our relationship with God. And of course, by constantly reading His Word. Ito yung paraan, kapatid, na ma-maintain natin ang cleanliness. Magtaka kami minsan ni Ma'am Vic sa office, yung CR. Di namin ginamit, bad. Halos 1 week, di nagamit. Pagpasok namin, parang gayiluwis. Gayiluwis ang tubig na wala man kami nagamit. So meaning, may problema ang supply natin sa tubig. Oo. Kaya pumunta ako one time sa water district. Sabi ko, ma'am, pwede po ba maka-schedule kami ng flushing? Meron siyang bulb dyan sa unahan na dapat ilang oras i-flushing nila. Kasi yung mga pipe natin minsan, pag batagal na, Brad, kahit sabihin natin na plastic, meron pa rin yung mga residue na talagang hindi masala. So, kailangan linisan. Kasi unsafe sa inumin natin sa water district, I don't know, kaya minsan, wala nang umiinom sa water district. Sorry to, kaya dyan magkatrabaho ang ni Sister Emily, baka magalit ito sa akin na ginahikayan mong water district natin, Pastor. Pero my point is, hindi mo masabi 100% safe minsan. Kasi di mo alam, may mga tagas, may mga leakings na minsan mag-contaminate sa tubig. Nga mag-cause sa atin ng unsafe para sa ating health. The same way sa ating spiritual life. Gusto ng Diyos ba? Hindi ba tayo perfect? Walang perfect. Pero at least, mga kapatid, suitable tayo, malinis tayo sa harapan ng Diyos. Sana hindi lang tayo magmukhang malinis kay Sunday ngayon, kundi sa loob. Kaya di nakikita ng Diyos, ang nakikita ng tao sa labas lang. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos nakakita sa puso mo, kapatid. Kaya suriin mo ang puso mo ngayon. Ako kaya, kumusta ako? Katulad kaya ako ng trumpet na magamit ng Diyos to worship, to give warning sa mga tao pag may gera. Ikaw ang gamitin na trumpet. Ang buhay mo, kapatid. At alam niyo, pag shiny tayo, makaka-attract tayo. Hello?
Ang ating buhay attractive kapag ka, what? Clean. Dali ako ma-turn off kahit maganda, gwapo pa kapatid. Sa isang tao, pero pag dugyot, sorry. Amen? Kahit ano kaganda ang bahay, pero kapatid, pag hindi malinis, kahit mansion pa yan, pag di malinis kapatid, walang kwenta. Ako na tao, very particular ako. Gusto ko lang kung pwede lang sana sa lahat ng oras organize ba. Kaya sa bahay, minsan kaugta sila sa akin, kaya sige kuyaw-yaw. Dapat pagising, dapat unahin ang pagwalis. Maloob man sa loob man ng bahay, sa labas man ng bahay. Dapat is OP morning, after ka nag-pray, after ka nag-Bible reading, dapat walis ka agad. Kaya paano? Kung na udto, pastor, hapon na. Paano kung may bisita ka, biglang dumating? Hindi ka muna magpasok, kaya magwalis muna ako ha. Umamaya na lang. Ganun pala. Normal ba yan? Hindi. Amen? So, masarap pakinggan, masarap mga kapatid, pakiramdam sa organized na bahay, malinis na bahay, maayos na bahay. Na kahit ano ka ka-stress kapatid, pagdating mo sa bahay, organized, naka-arrange, wow, makarelax ka. Pero pag magulo kapatid, magulo ng isip mo, mainit pang panahon, pagdating mo, lalo mainit talaga. Sobra pa si El Nino. Sa tao yon. How much more sa Panginoon? Kung ang tayo na tao gusto natin organize, malinis, brad. Ang Panginoon pa kaya? Amen? At hindi lang ba outward ang cleanliness na dapat i-maintain natin, spiritual. Ang loob natin. Gusto natin maging kaayos-ayos ba? Katulad ng trumpet, it must be separated from the flesh. It must be true, brad, go through the fire para ma-mold tayo, and it must be clean and shiny. Kaya meron tayong simba, itong purpose. Para i-correct tayo, makarinig tayo ng Word of God, mabigyan tayo ng instruction. Hello? Because the Bible is for us, the book of instruction. We are using cleansing. Gusto natin ng mga malilinis na bagay. We don't want to use unclean. Amen? Kaya mga kapatid, atin pong ipagamit sa Diyos, ating ihingi sa Diyos na tayo po, by the grace of God, katulad po ng vessel na worthy for the master's use. Amen? Para one day mga kapatid, sa anumang paraan, magiging effective ka. Kapatid, katulad ka ng isang trumpet ngayong umaga. Gusto ng Diyos matanggal, masiparate ka from the flesh. Gusto ng Diyos, masip ka muna. At gusto ng Diyos, at dahil mga kapatid, maging clean and shiny ang ating buhay. Every head bow, every eye closed, tayo manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan ngayong umaga. Salamat po sa inyong mensahe. Salamat na binigyan nyo kami ng paalala patungkol po sa trumpet na kung saan ay napaka-importante po, Lord, sa bansang Israel. Part ng kanilang culture, part ng kanilang ritual, part ng kanilang worship. Lord, subalit ang trumpet ay mga proseso nang dadaanan bago siya magamit, Panginoon, na isang effective na trumpet. Magbigay ng sound, mag-produce ng sound. Lord, katulad kami ng trumpet, na kung saan gusto nyo, Lord, na maging suitable kami, maging fit kami para sa master's use. Hanggat hindi namin maalis, hanggat andyan ang laman, nangunguna ang laman, namumuhay kami sa laman, walang pag-asa, Panginoon, ang aming buhay na magamit sa inyong harapan. Kaya Lord, ngayong umaga, tulungan niyo po kami. Di ko alam sa anong paraan nag-struggle ang bawat isa sa amin. Bawat isa sa amin may mga struggle sa anong paraan. But Lord, please help us today na sa pamagitan ng mensaheng ito, maantig kami. Mapukaw ang aming mga damdamin na huwag kaming mamuhay sa laman. Sa halip, mamuhay kami sa Espiritu. We should not walk in the flesh. Instead, we must walk in the Spirit. Because, Lord, to walk in the Spirit, there is love. To walk in the Spirit, there is joy.
To walk in the Spirit, there is peace. And to walk in the Spirit, there is fellowship. Lord, I pray this morning, sana di kami ma-offend, di kami ma-upset sa message. Instead, Lord, matuwa kami na kami po ay na-remind, Panginoon, sa iyong salita. Ngayong umaga, may request everybody to please stand. To please stand. Shall we all stand? Kapatid, minamahal, brothers and sisters in the Lord, napakasimple ang mensahe natin ngayong umaga. Inihalin tulad po tayo ng isang trumpet. At alam mo ba, gusto ng Diyos, katulad ka ng trumpet, gagamitin niya. Magbigay ng sound, magbigay ng warning sa mga taong hindi paligtas. Mga taong walang Panginoon sa buhay. Mga taong papunta ng impyerno na di nila alam ang danger. Gamitin ka, gusto ng Diyos, gamitin ka. Na ikaw siyang magbigay ng warning sa kanila. Subalit kapatid, kailangan mo muna maging shiny, kailangan mo muna ma-separate from the flesh. I do not know sa buhay natin, sa buhay mo ngayong umaga, only God knows, but kung na-bless ka sa mensahe, nangusap sa iyo ang mensahe ng Diyos ngayong umaga, pwede ka bang makalapit dito? Pastor, please pray for me. I do not know ano ang prayer request mo, but pagpunta mo dito sa altar, that means willing ka mag-humble sa Panginoong Diyos. Na may mga bagay ka na gusto mong ipag-pray sa Panginoon, na magamit ka pa sa Kanya. Magamit ka sa Diyos na maging trumpet, kapatid. Amen? Why don't you come to the altar and pray? Ngayong umaga, gusto ka, bawat isa sa atin, gusto ng Diyos na magamit, katulad ng isang trumpeta. Yes po, Bapa, Tatay, Nanay ka man, young people ka this morning, kalooban ng Diyos, kapatid, gamitin ka niya. Subalit, gusto ng Diyos muna, may mga proseso tayong dadaanan. Yes? For the Master's use. For the Master's use. At magamit tayo ng Diyos by coming to the altar. Just be honest. Come to the Lord in prayer. Kneel down and pray to God. Pastor, please pray for me. Kung ang message ng Panginoon, ang usap at naiintindihan mo, hindi mahirap pagpunta dito sa altar. Oo, kapatid. Ngayong umaga, gusto ng Diyos, alisin mo ang laman sa buhay mo. Isuko mo ang laman sa buhay mo. Hindi ka maging happy sa laman, kapatid. Walang totoong Kristiyano na naging nagagalak na namuhay sa laman. Why don't you come and pray? Amen. Ama naming Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sapagkat muli po kami ay inyong pinaalalahanan sa pamagitan po ng iyong mensahe at sa iyong salita. Salamat, Lord, na bawat linggo nakakatanggap kami ng mga warning sa amin. Sapagkat kailangan namin ma-remind kami, Ama. Sapagkat minsan di na namin namamalayan na baka naging alipin na kami ng galit. Naging alipin na kami ng inggit. Naging alipin ang aming puso ng mga hinanakit. Kaya ngayong umaga, sana po, Panginoon, anumang nagpapaalipin sa amin, anumang nagakontrol sa amin na laman, aming i-overcome ito. Sa pamamagitan po ng iyong dugo, doon sa cross at sa iyong salita. Salamat sa mga members of this church, Lord, pumunta sa harap, lumuhod, nananalangin. Mapabisita man, Panginoon, salamat po. Na may opportunity kami, bukas ang iyong throne of grace na tumanggap sa amin
At Lord, sumagot po ng aming kahilingan. Muli, Panginoon, salamat sa mensahe. Sana ito ay malaking bagay na magtulong sa amin na huwag naming ibigin ang laman. Sa halip, kalabanin namin ang laman. Huwag kaming magpasakop sa laman. Sa halip ay lumakad kami sa Espiritu. Again, Lord, maraming salamat po. Sa aming pag-uwi, ingatan niyo kami. Sa aming pagharap ng bagong linggo, pangunahan niyo kami. Patuloy namin ipinagkatiwala, Lord, ang mga bagay-bagay na aming gagawin sa hinaharap na linggo. Limitado ang aming nakikita, limitado ang aming magagawa. Kung kaya, Panginoon, ang lahat na bagay na ito aming pinagkatiwala po sa inyo. Muli po, maraming salamat. Ibalik niyo kami mamayang hapon sa aming afternoon service. Gayon din po, i-bless niyo, Lord, ang aming dedication sa isang pwesto na naman na kung saan ay, Lord, magbubukas po ngayong araw. Salamat, Lord, sa privilege. Salamat for all the instructions from Sunday School up to this moment. All glory, honor, thanksgiving, Father. Please accept it sapagkat, Lord, Ikaw ang nararapat na tumanggap ng lahat ng kalwalhatian. Lahat na, Lord, paggalang at lahat ng mga papasalamat. Salamat, Lord, what a fellowship, what a joy na magkita-kita kami at ma-feed namin ang aming spiritual sa pamagitan po ng iyong salita. Marami pong salamat. Punuin niyo ang aming puso ng kagalakan. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. Thank you. And good morning. Okay, this time, before ating final song, okay, our final prayer, Brother Ferdy, please come for our final song, please.